be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field." Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for the pearls, and when he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to pray for our leaders and future leaders because election is coming. And I think it's good for priests, for us, preachers of the word, ministers of the sacraments, and leaders of the community, leaders in a sense that we are tasked to bring people, God's people, to His kingdom, into His kingdom. And therefore, as leader, we have the duties to provide for our people, for spiritual needs, especially in the word and the sacraments, to make them available, accessible to people, as long as they are disposed, prepared to receive the word and the sacrament, as long as they request it properly and in apportioned time, and as long as they are not prohibited by the law to receive the sacraments. So we are to provide the sacraments. Sacraments should not be denied sa mga tao tungod lang imol sila. I-deny mo ang sacraments tungod hindi siya handa, kay ti mapakasal siya 7 years old pa lang, ti ihatag mo na, hindi mo na mahatag, kay hindi ka pa ready. O mapalubong siya diri, hindi man siya katoliko, prohibited na. O mapabadli siya, wala yan na prepare ang iya nga ang baladlisan, siya man lang nag-request, pero ang baladlisan, wala yan na prepare. O mapabunyag siya, wala man sila pagtuo. So ma-deny mo na iya. Hindi nga tungod nga may right ka mag-receive, ara dayon. That's why careful kitang mga parishioners, kaysa we demand sang isa ka bagay, hindi kita ready to receive. That's why ginapreparar ka mo, ginaseminar, ginapukaw pagtuon nyo, gina-check ang mga documents. Di na gulpi mapakasal ka tapos wala nang check documents. Gina-disrespect mo ang bagay nga sacred. So ginahaboy mo sa ido ang bal ni Jesus. Di paghaboy sa ido, hindi paghaboy sa baboy ang imo pearls. Kay tapakon nila. Sacraments are pearls. So hindi niya lango-lango nga pero sang civil union dira. Ginaasikaso ina, ginaseryoso ina, both on the part of priest and on the part of the recipients and the community. So amo na dapat ang aton attitude sa parokya. Tudlo ta na sa aton mga hinablos, mapakasal, mapabunyag. Seryosohon nila, hindi lang nga daw ulayhon, dali-dali. Grace na mo ang batunon mo. Magdibo ka gani, pila ka bulan ng plano mo. Birthday mo gani nga grabe nga planuhay. Ano pa na yung Diyos, sacraments, eternal life? Di planuhan mo man, naplanuhan mo man, bubay ko gambal, hindi nyo pagplanuhan. Pero namin ko, pareho sila nga precious. Pero kung
Hindi mo ma-appreciate ina pagtanaw mo sang kasal iya do papeles lang. No, kasal iya hindi preparasyon o anointing of the sick o kung ano dira. Gina-disrespect mo actually ang holiness of the sacraments. Ginatrapuhan mo gani imo car, kinabantayan mo gani imo precious stones, ang imo nga mga kulintas kag mga ano. Grabe gani pagwardya mo. Ano pagid ang sacraments? Ang gagwardya sang sacraments, papal authority. Wala sa maka-change ang sacraments kag seremonya sa sacraments without the authority of the Pope. Amo ina ka-importante ang sacraments nga wala iya ginhatag ang duty or even right sa bishop nga mag-change ang misa o sa parish priest nga i-change ang ritual sang baptism. Wala. That's why bisan memorize mo na ang misa, may text kagid kay basi magsala. Kaya ang importante na this is my body which will be given up for you. Ti okay lang kung bataon ka pa nga pari ang memory mo ara, pero kung tigulang ka na nga galipat-lipat ka na, ti invalid diya ang imo nga sakli celebration sang sacraments by reason of form. Ti ginaseryoso gina ang simbahan kay importante na nga mga bagay. So, balik kita sa Revelation. Arada sa Revelation nabutang diri ang revelations or deposit of faith. Hindi para sa Katoliko, hindi lang Bible ang basihan. Primarily Bible. Pero may tatlo ini ka elementos para nga mabalaan mo nga authentic ang revelation. Ang napasa sa imo bala nga mensahe parte sa Dios kag mensahe parte kay Christ. So hindi ka lang ya magbasa gulpi. Kay ina nga Bible wala na nahulog sa imo lap. May duha ka kabagay pag ini i-consider. Scripture, living traditions. When we say living traditions, mga teaching sang Pope with regards to the Word of God. Lakip man sa living traditions, mga practices, mga liturgical practices sang aton mga katigulangan sang una nga nanginmin sang ila holiness. So ginaano mo na, may continuity ina. Hindi ka makasiling iyaya nga, hindi to ya pwede, hindi to holy. Nugay kada, naghimo na kay Santo Tomas nga holy mong. Ining mga misa sang una, does not mean nga hindi to ya valid. Kaya mo to yang misa sang una, mong valid gito ya. Paano mag-invalid subong ang valid sang una? Nga teaching sang simbahan. So it's not about rapture. Nga, old to, hindi na to valid. New ya valid, no? Isa lang na sila ka-line nga mga teachings ang church. Isa lang ang church, isa lang Lord, isa lang baptism, isa lang ang living tradition. That's why, kung magbasa kita Bible, nag-compare kita anong teaching ni St. Thomas diri. Wala ka mo sina time, iya na sang mga exegetes ka, mga experts, ka mo na ginapa-eskwela sila dito, kay full time sila mag-study, tudluan nilang kita. Pero ginatuon mo, amuning Bible, kay St. Paul ni, amon ni, ano ya ang teaching ni Gregory kung sinudra, Pope, o kung mga santos o fathers of the church, ni St. Augustine, ano sina, na hindi mo na mahaboy ang libro ni San Agustin kag magdiretso kada sa Bible. I think amo ng weakness sang hindi Katoliko nga gabasa Bible, nga direkta sila. Pag direkta nila, wala nila gina-consider ang mga teachings sa mga saints, ang tradisyon. Amo lang gid ni ila. Sa Katoliko, no, may traditions kita.
Traditions does not mean mapatadyong ka ha, kag magsadok, hindi na yung tradisyon namin. Tradisyon, ang practice, ang values, ang practice sa mga nagliligad nga mga henerasyon naton sa Katoliko. So, ma-enlighten ka. Kaya siyempre, basahon mo na yung Pearl of Great Price. Ano ini kay Saint Gregory. Ano naman ini kay Saint Augustine. Kay Pope John Paul II. Ano naman ni. Isa ka teaching na. So, ma-enlighten ka because of the living tradition. Imagine na ninyo, kung basahon ko ini, kag wala ako katekism, o wala ako basihan kay San Agustin, paano ko explain ang original sin? Kay San Agustin na nga mga teachings. Paano ko explain ang grace? May grace diri, basahon ko lang diri, kag mag-interpretar. Kulang. That's why may Bible ka, but at the same time, konsulta mo ang mga teachings approved sa mga nagliligad nga mga saints kag sa magliligad nga mga popes. Munang living tradition express man sa aton liturgy. May tradition man kita sa liturgy. May mga approval ko, may mga changes. Ikatatlo nga element para sa pag-interpret sang revelation nga ini, magisterium, authority sang church. Sinong may last say sa aton diri magsiling correct nang imo, hindi na correct ini. Kung wala sang authority, tanan kita correct. Kaya wala sang kasaway sa imo mo, wala sa naga-measure sa imo, wala sa naga-regulate sang imo mga opinion. That's why tama ka delikado sa Katoliko nga magbasa-basa kung diin-diin dira. Nami magbasa ha. Pero ang delikado, patihan mo dayon ang ginbasa mo. Kita nga Katoliko, may ara kita nga standard, ang official teachings of the church. Kag diin na makita sa catechism. Abortion, kung sino lang tugin pa may basa-basa mo to nga mga opinion, namati ka pa sa iban nga mga leaders nga pro-abortion man, may mga kwarta man nga ginabaton bangod sina. So ang motive sang iban sina iya, hindi ya doctrine, economic na ya. Political ba gani kung kaisa. So kung morals kag political ang magduda ka. That's why may authority nga nagahambal sila. Kag amo inang ginatawag naton magisterium, the official teaching of the church and the authority. Sino lang may magisterium authority? The Pope, the College of Bishops, and the bishops. Amo na ang may mga otoridad para sa authentic iyaya nga interpretation sa mga doctrines naton. Kung universal iyayati Pope pero kung diri sa diocese in terms of faith and morals nga teaching, bishop. Imagine na ninyo, naghahambal ang obispo, tapos naghahambal man ang sino dito nga mga bata sang kusinuto, presidente o kung ano da, pati sa faith and morals. Ti allow naton na nga sila yung mat-teach sa aton sa faith and morals bilang Katoliko, nga dito kaya makuha sang imo signal. Muna ang katabo. That's why mga Katoliko ha, wala gakuha sang iya signal in terms of faith and morals. Don't misinterpret me. Faith and morals lang. Wala siya gakuha sa iya church. Dito siya kung sino nga mga writer to sa mga newspaper, journalist na siya, wala kita belittle, pero wala na siya sang potestas. When we say potestas, hindi kayo appointed. Balaan mo ang authority, gin-invest ka, na-invest ka sa authority, hindi ka kasiling hindi mo na ma-claim ang authority kung wala ka appointment, wala ka ordination. Tanawab lang mga Katoliko, pati sa faith and morals, sabi mo dogin ordain sila, tapos pang-appoint sila ng mga teacher. Opinion lang na, may freedom na, pero hindi na yan mag-equate sa aton catechism.
kag sa teaching sang simbahan. Ginahambal ko gid ni kay damo sang tawo wala ka intindi sina labi na gid ang aton mga kabataan. Kundi hindi sila gakuha sang ila sources basta sa faith and morals. Tungod kay walay isang authority nga ginakilala sa simbahan. Wala gakilala sa Pope nga authority sang iya faith and morals teaching. Wala gakilala sa bishop ya nga authority sang iya leader, shepherd sang iya faith life and moral life. Wala gakilala. Magmasakit siya makadto sa doktor. Magpatando sa magpatando sang balaya sa engineer. Oh, magkadto siya sa city, sa driver, kay ti masakay siya mo. Ti faith and morals din ka makadto. Din ka makadto sa faith and morals sa engineer. Siyempre sa faith and morals ng authority. Amo na. Oh, lastly, parti sa kriteria naton sa politika. So din ka makuha sa imong moral guidelines kay ti ang church has the authority sa tanan nga bagay nga may presence sang sin. Ang church has the authority sa tanan nga aspeto sang kabuhi sang isa ka Katoliko, kag bisan hindi nga ni isa hindi Katoliko kun mangayo siya advice, nga may presence of sin. Kay ang simbahan, ang iyang main purpose, hindi ang kontra sa mga partisan politics, kundi ang main purpose ng simbahan, opposition ka man o administrasyon, basta may presence ang sin, duty bound ang simbahan, kay ginmanduan ni Lord nga mag-correct sina o mag-help sa sinner o sa offender nga makabangon para masalbar. So, don't get me wrong nga nag-intra sa politika. Kay competent ang simbahan basta may presence of sin. Except sin nga private nga hindi mo pag-i-reveal. Pero kung public sin, makita, relational nga sin, social sin, kung private iya kag dito ka mo sa kwarto o ano da, iti di na ka-intra simbahan kay ti may privacy mo. Pero kung kita mong korupsyon, iya kag ano ya, Katoliko, maambal gid. Wala siya sang pulis, wala siya sang prisuhan, wala siya sang korte para sa sin. Kaya ang korte sa sin ang confession. Pero kung may presence ang sin, makaintra ang simbahan. May presence ang sin sa ekonomiya, makaintra ang simbahan. May presence ang sin sa politika, makaintra ang simbahan. Pero sa sin level, not partisan, not campaign, but sin level. Amo na ang competence sang simbahan, kag authority sang simbahan. So i-prepare ang grounds daw talamnanan. Kaya kung kay isang simbahan, reactive man kami kung kaisa, reactive response lang bala. Nga kung may election na, tilapit na lang sa election ang information. Ti wala impact. Wala dako nga impact. May impact man pero medyo gamay. Kamabalaan mo nang wala dako impact sa quality sang resulta sang election. Kiti democratic wala ka na mahimo kay kung sino magdaog by numbers daog. Ti preparar tani ang soil, moral, muniho, pati sa politics, ang sakto nga pag-insyende, amo na, without entering into the mentioning of names or kung sino nga partido, but moral guidelines. Ako, ang akong stand, pag gusto ka mo, kay may inyo na, muning akong stand. Opposition o administrasyon, basta may kaayuhan nga ginhimo, dayawon, appreciate, support. Isuportahan ang maayo. Opposition at administrasyon, basta may sala, moral, hindi sala in terms of method, of expertise, hindi na ya area sang simbahan. Sala nga moral, hindi sala to nga,
Ay, sa lain mo method, sa lain mo organizing, hindi ka intra ang simbahan da. Pero sala nga moral, meaning halin sa heart, gapangawat, korupsyon, gadaya, na kaintra ang simbahan. Hindi nga i-single out ang administrasyon o posisyon, kundi i-save ang sinner. Hindi diri kung sino madaog bahala. Ang importante nga ang nagahimo sina kay sin ina makuha sa sala para masalbar. Kung napatay siya karon sa gabi, kasaka sa langit. Amo na yang duty sang simbahan. So kung mag-criticize ako sa imo kay leader ka, hindi niya criticize nga personalan, kundi soul mo na. Kay duty kung imo soul mo, di pa bayaan ta ka? Di ka makadto, abi kung patay ka, kundi ako responsable. Kay imo akong task na mo to facilitate nga ma-save ang souls. That's why nag-intra ang simbahan, always for the salvation of souls. Not kung sa ano na nga primarily ko na muna, no? Always for the salvation of souls. Kag justified ang intervention sang authorities sang simbahan sa tanan nga aspects sang life in view of the salvation of souls. Kag ano ang hindi makasalbar sa soul? Sala. And therefore ang ginabunggo sang simbahan is not the sinner, but the sin. So ga-attack siya, hindi tungod sang sinner, kay salbaron mo siya mo. Hindi mo siya pag-awayon, karon kung awayon mo na, hindi na siya masalbar. Ang awayon sang sinner, kag sang simbahan, sin. Kay amo inang naga-destroy sa aton life. So hindi ang politiko as person, hindi ang naganegosyo as person, salbaron. Kundi buligan nga makuha siya sa sin niya para makabalik siya sa Dios. That's the meaning kag purpose sang intervention sang simbahan sa kabuhi publiko. Ilabi na gid sang isa ka Katoliko. Private, meaning ikaw lang, wala man niya apektado sa iban. Private, go to confession kag sugid sa pari kung gusto mo. Kung di mo pagsugid, hindi ka pilit ang pari sa imo sina. Kaya it's between you and your God. Private sin. Public sin, no longer between you and God, you and community and family, etc., and God. Kag sa public sin, dira naga-intra ang simbahan to help the sinner come back, return, be converted to God, and be saved. No, mangkot ko sa inyo, sa politika wala sa larbaron. Kaya hindi na mag-intra simbahan. Sa komunidad, wala sa larbaron. Ngayon hindi na mag-intra simbahan. Of course, ang sabat natin, damo-damo, good Father. Precisely. That's why kung lumos-lumos ka dira, kag wala salbabida, kay wala sa masalbar, i-allow mo na. Habuyan, tiyan mo nang manughaboy ang simbahan sang salbabida, faith and morals, para may angkor ang sinner, kag makabalik sa Dios, kag daw anong happiness sa langit sang isa ka sinner nga nagbalik sa Dios. That's the moral grounds iya sang simbahan. Kung may nag-exceed nga mga pari, tiyan na sang obispo mag-correct. Kaya kung kaisa kami nga mga pari, galapaw man, hindi na sa faith and morals, daw partisan na gidya, daw balaan mo gid na ya nga, alain gid ng iyaya. So careful na kami nga mga pari, kuntani, tanan kami nga pari, confined lang kami sa faith and morals, kagang implications ng faith and morals sa ibang nga aspect sa kabuhi. Kabay, amat-amat ta ni mahangpan kag ma-appreciate pag-abot sang sitwasyon sa din gina-question ang authority, teaching authority, guiding authority sang simbahan, clear sa aton. Only faith and morals. Kag wala siya, naghahambal ko sino madaog, hindi magdaog, kundi sino masalbar, kag hindi masalbar. Kaya ang criteria sang simbahan is not of this world.
kundi ang kriteria sa world to come nga tanan nga tao posible masalbar kag makabalik sa Dios. That's the purpose nga may simbahan. Kag ang mga means nga ma-attain ina, competent ang simbahan, kag may authority, halin gid mismo sa Dios. Hindi halin sa kung sinuto nga concession. No, halin sa Dios. Go, baptize them, teach them kung ano ang gintudlo ko sa inyo. And remember, I will be with you even to the ends of the world. So munang promise sa aton Ginoong Hesukristo. So again, hindi away sang politiko kag simbahan. Paawaya yang politiko da, kundi simbahan nagaguide opposition o administrasyon, NPA or military, on faith and morals. And when we say faith and morals, what is good and what is bad for your soul and for the community. That's why moral guidelines ang ginahatag sang simbahan kag means of grace para ma-overcome nato ng aton tendency and temptation to commit sin. Amen. Almighty Father, He who knew no sin was made sin for us to save us and restore us to your friendship. Look upon our contrite heart and afflicted spirit and heal our troubled conscience, so that in the joy and strength of the Holy Spirit we may proclaim your praise and glory before all the nations. This we ask through Christ our Lord. Amen.